Ang mag-asawang si Lena at Carding ay nakatira sa bayan ng Santa Ignacia sa Tarlac. Meron silang mga anak at masayang namumuhay. Pagtatanim ng gulay ang kanilang hanap buhay. Masipag at mapagmahal na asawa si Carding. Samantala, may pagkaambisyosa naman si Lena. Gusto nitong nakikipagkumpetensya sa mga kapitbahay na bukod sa may magagandang trabaho ang mga asawa, ay isa o dalawa lamang ang mga anak. Habang si Lena naman ay merong 4 na anak, 2 babae at 2 lalaki. Madalas sabihin ni Carding na lubayan na ang pagiging ambisyosa at makontento na lang sa buhay nilang simple. Ang mahalaga ay yung hindi sila nagugutom. Ngunit hindi pinakinggan ni Lena ang asawa. Palihim pa rin siyang bumibili ng mga pampahid sa muka at mga damit sa ukay-ukay. Napapansin man ni Carding ay nagsawalang kibo na lamang ito dahil sa talagang mahal niya si Lena. Isa pa ay maasikasong ina naman ito at mapagmahal na asawa. Sa pag-usad ng araw, lalo namang sumidhi ang pagnanais ni Lena na mabili ang mga bagay na hindi naman akma sa kanilang budget. Dahil doon ay hindi maiwasan ni Carding na pagsabihan si Lena hanggang sa mauwi yun sa kanilang pagtatalo. Ngunit wala ring nagagawa si Carding dahil hindi rin naman siya pinapakinggan ng asawa. Minsan, nahihiling ni Carding na sana ay magbago ang pananaw ng kanyang asawa. Dahil batid niya na kukulangin para sa kanilang pamilya ang kanyang kinikita kung patuloy ito sa pagbili ng kung ano-ano. Isang araw, nagdesisyon si Lena na magtrabaho sa kabayanan. Noong una ay mahigpit yun na tinutulan ni Carding. Ngunit sadyang mapilit si Lena, kaya't upang hindi mauwi sa pag-aaway ang pag-uusap nila, ay wala na itong nagawa kundi payagan na lang ang asawa. Naging tindera ng tsinelas sa palengke si Lena at sa katabing pwesto niya ay ang kapitbahay niyang si Etang. Madalas ay si Etang ang kakwentuhan ni Lena pag wala silang parokyano. Kahit maliit ang sahod, ay nag-e-enjoy sa pagtatrabaho si Lena. Ngunit kasabay naman nun, ay napapabayaan niya na ang tungkulin kay Carding bilang asawa. Minsan, tuwing nagpaparamdam si Carding na gusto nilang maglabing-labing sila, ikinakatwiran ni Lena na pagod daw ito sa trabaho. Pagkatapos nun ay tatalikuran na lang nito ang asawa. Sadyang mabait naman si Carding dahil iniintindi na lang nito ang asawa. Iniisip nito na baka nag-a-adjust pa si Lena sa trabaho kaya lagi itong pagod. Ngunit hindi nagtagal ay nagbuhay dalaga si Lena. Madalas ay inaasa na lang niya sa mga anak ang pag-aasikaso sa gawaing bahay. Naging mainitin din ang ulo ni Lena, lalo na sa tuwing papansinin siya ng asawang si Carding. Pagpasensyahan niyo na lang ang nanay niyo mga anak. Pagod lang siya sa trabaho, sabi ni Carding sa mga anak. Tumango ang 3 niyang anak, ngunit ang isa niyang anak na babae ay hindi sumang-ayon dahil batid ng bata na lumalabis na ang ina. Isang araw, nakilala ni Lena si Gino. Hindi naman gwapo, ngunit sadyang maganda ang pangangatawan at likas ang pagiging mabola. Lagi nitong binibiro si Lena kaya naman mabilis na nahulog ang loob ng ginang sa lalaki. Hanggang sa nagkaroon sila ng lihim na relasyon. Mabilis na bumigay si Lena kay Gino. Ni hindi nito naisip ang asawa at mga anak at basta na lang nitong ibinigay ang sarili sa lalaki. Hindi nagtagal ay nalaman ni Etang ang ginagawang panloloko ni Lena sa asawa, kaya't sinubukan niyang pagsabihan si Lena. Aba Lena, ang bait ng asawa mo tapos nagawa mo pang lokohin. Lahat na ginawa ng tao tapos ganyan pa ang isusukli mo. Tumigil ka na at baka magsisi ka bandang huli. Banta ni Etang kay Lena. Hindi naman sumagot si Lena sa mga pangaral ni Etang.
Ngunit hindi pa rin ito inihinto ang pakikipagrelasyon kay Gino. Walang pakialam si Lena sa mga paalala sa kanya ng kapitbahay. Basta ang alam niya, masaya siya sa piling ni Gino. Lalong-lalo na at ibang klaseng ligaya ang pinalalasap sa kanya ng lalaki. Magaling sa romansahan at higit sa lahat, malaki ang alaga. Minsan, nagagawa pang wag umuwi ni Lena upang makasama lamang si Gino. Mag-i-stay sila sa hotel magdamag at doon ay walang sawa niyang ipapagamit ang katawan niya sa lalaki. Ang dahilan naman niya kay Carding ay nasa bahay siya ng amo dahil nag-i-inventory sila ng kanilang mga paninda. Ngunit ang totoo ay kasama niya lang ang kalaguyo. Isang araw, hindi na nakatiis si Etang sa mga pinaggagawa ni Lena, kaya't sinabi niya na kay Carding ang totoo. Carding, bukas magsadya ka sa palengke, sa trabaho ni Lena bago ang uwian. Doon mo makikita ang lalaking kinahuhumalingan ng asawa mo. Sorry Carding kung ngayon ko lang sinabi. Kala ko kasi papakinggan ako ni Lena. Nawalan ng kibo si Carding at nangilid na lamang ang luha. Kinabukasan, nagtungo nga si Carding sa pwesto ng asawa sa palengke. Hapon na nang sapitin niya ang pwesto nito. Ilang minuto pa lang siyang naghihintay nang dumating nga ang isang matipunong lalaki. Napansin ni Carding na hindi naman ito kagwapuhan. Sa totoo lang ay mas may itsura pa nga siya sa lalaki. Ngunit dahil lagi siya sa bukid, kaya't napabayaan niya na ang sarili. Napakuyom ang kamao ni Carding nang agad na yumakap ang asawang si Lena sa lalaki. Labis na nasaktan si Carding sa ginawa ng asawa. Hindi siya makapaniwala na sa kabila ng pagmamahal niya kay Lena, ay nagawa pa siya nitong lokohin. Umuwi ng bahay si Carding na nanlulumo. Pagdating sa bahay, pinag-isipang mabuti ni Carding kung ano ang gagawin. Kinagabihan, pagdating ni Lena ay nagdahilan na naman ito na pinag-overtime daw siya ng amo. Wala itong kamalay-malay na nabuking na siya ni Carding. Pagpasok ni Lena sa kwarto ay agad itong sinundan ni Carding. Hinawakan ni Carding ang bewang ni Lena at inilapit ang kanyang ibabang bahagi ng katawan, ngunit agad na pumalag si Lena. Ano ka ba Carding? Huwag ngayon at pagod ako. Turan ng misis. San ka napagod? Sa trabaho o napagod ka sa ginawa niyo ng kalaguyo mo? Gulat na tumingin si Lena sa asawa. Oo, Lena. Alam kong may lalaki ka. Susurpresahin sana kita dahil madami akong inaning gulay. Balak sana kitang i-date. Sabi pa nito, sabay labas ng perang pinagbilhan ng kanyang mga inaning gulay. Pero nakita kitang may kayakap na lalaki. Mas matangkad sa akin. Mas maganda ang pangangatawan at may tattoo sa braso. Pagsisinungaling ni Carding upang hindi nito paghinalaan si Etang. Napakasakit na makita kitang may kayakap na iba. Ano ang nagawa ko sa'yo para pagtaksilan mo ko? Nagkulang ba ako bilang asawa mo? Ginawa ko ang lahat para sa pamilya natin. Tapos ito pa ang gagawin mo? Mahinahong sabi ni Carding. Sawa na ako sa hirap, Carding. Ayoko ng ganitong buhay. Wika naman ni Lena na ani mo siya pa ang galit. Bakit? Mayaman ba ang ipinalit mo sa akin? Tanong naman ni Carding kay Lena. Hindi, Carding. Pero mas masaya ako sa piling niya. Wika pa ni Lena. Doon ay labis na nasaktan si Carding. Hindi na ba natin pwedeng ayusin to, Lena? Patatawarin kita at kakalimutan ko ang mga nangyari. Basta wag lang masira ang pamilya natin para sa mga anak natin. Nanlulumong wika ni Carding, ngunit umiling si Lena. Buo na ang pasya nito na makisama kay Gino. Wala na ngang nagawa si Carding. Nang gabing yon ay linisan ni Lena ang tahanan nila at inabando na ang mga anak. Kinabukasan, bagamat malungkot sa nangyari, kinausap ni Carding ang mga anak. Hali kayo mga anak at may pag-uusapan tayo.
Umalis na ang nanay niyo kagabi. Nakisama na siya sa isang lalaking nakilala niya lang sa trabaho. Pinigilan ko siya pero hindi siya nakinig sa akin. Wala akong nagawa mga anak kaya patawarin niyo ko. Simula sa araw na to masanay na kayong hindi natin kasama ang nanay niyo. Hindi na siya babalik. Pagkatapos nun ay tinalikuran ni Carding ang mga anak na natulala sa kanyang sinabi. Nagpatuloy ang buhay ng mag-aama na wala si Lena. Sa una ay mahirap, ngunit nang lumaon ay nasanay na ang mag-aama. Lumipas ang mga araw at buwan, lalo pang nagsipag si Carding. Kung meron mang ipinagbago si Carding, yun ay ang pag-aasikaso niya sa sarili. Kung dati ay okay lang sa kanya na madumi pagkatapos ng trabaho, ngayon ay naging maayos na siya sa sarili. Inalagaan niya ng husto ang kanyang katawan. Palibhasa ay wala namang bisyo at puro gulay ang kinakain, gumanda ang katawan ni Carding. Sa kabilang dako naman, naging maayos ang pagsasama ni Lena at Gino. Ngunit hindi maiwasan ni Lena na isipin pa rin ang mga anak at ang dating asawa. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naka-move on na si Carding. Hanggang sa makilala niya ang biyudang naging ahente ng mga nilalako niyang gulay. Bagamat gusto niya rin naman ng biyuda, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan sa kadahilan ng meron na siyang 4 na anak. Kaya't binaliwala na lamang nito ang pantutukso sa kanila ng mga nasa paligid, hanggang nakarating ito sa kaalaman ng panganay niyang anak. Itay, nabalitaan ko meron ka daw magandang biyuda na ahente. Hindi nakapagsalita si Carding sa sinabi ng anak na dalaga. Magdaramdam ka ba anak kung sasabihin kong nagugustuhan ko na siya? Saglit na hindi nakakibo ang dalaga. Paano itay kung bumalik si inay? Tanong ng dalaga kay Carding. Sa palagay mo ba anak, babalikan pa tayo ng nanay mo? Sa mga lumipas na taon wala namang paramdam mula sa kanya. Umaasa ka pa ba anak? Tanong ni Carding, kaya't hindi nakakibo ang dalaga. Sige itay, kung saan po kayo masaya, masaya na rin ako. Deserve niyo din naman pong lumigaya. Nakangiting wika ng dalaga. Sa pagdaan ng araw, nagkamabutihan nga ang byuda at si Carding. Masaya ang dalawa sa kanilang relasyon at wala din namang naging problema sa side ng byuda dahil tanggap naman ng mga ito ang pakikipagrelasyon kay Carding. Hindi nagtagal ay tuluyan nang nagsama ang dalawa. Sa umpisa ay naiilang ang mga anak ni Carding, ngunit likas naman na mabait si Margie, kaya't sa kalaunay tinanggap siya ng mga anak ni Carding. Si Lena naman ay unti-unting nagkaproblema sa kanyang kinakasama. Parating nag-aaway ang mga ito dahil gusto nang magkaanak ng lalaki. Ngunit ayaw naman ni Lena dahil sa dami na rin ng anak. Isang araw, nalaman ni Gino na gumagamit ng pills si Lena, kaya naman nagkaroon sila ng matinding pagtatalo. Ano to Lena? Kaya naman pala hindi ka mabuntis. Meron ka palang iniinom. Galit na wika ni Gino. Ayoko na nga magkaanak. Bakit ba ipinipilit mo? Sagot naman ni Lena. Gusto mo pala puro sarap ang mangyari sa atin. Gusto mo puro romansa lang, pero ayaw mong magkaanak. Paano naman ako? Gusto kong bumuo ng pamilya. Galit na wika ng lalaki, sabay hawak ng mahigpit sa braso ni Lena. Ayoko na nga magkaanak, anong magagawa mo? Sagot naman nito, kaya lalong nagalit si Gino hanggang sa nasaktan nito si Lena. Agad na umiyak si Lena. Naalala ang dating asawa na sa tagal ng pagsasama nila ay hindi siya nagawang saktan. Kaya labis ang kanyang hinagpis. Samantala, hindi naman likas na nananakit ang lalaki. Kaya't sa pagkabigla, tinalikuran nito si Lena at nilisan ng inuupahang bahay. Dahil sa nangyari, umuwi si Lena sa bahay ng mga magulang. Oh, bakit Lena? Nauntog ka na ba at nag-alsabalutan ka?
Wika ng ama nito. Paano ba yan? May kinakasama na ang asawa mo at balita ko'y masaya na sila. Kasundong-kasundungan ng mga apo ko. Paano ka na? Hindi ka kasi marunong makontento. Sermon pa ng ama nito. Nagsawalang kibo na lamang si Lena, ngunit nangako sa sarili na babawiin ang pamilya sa kinakasama ng asawa. Nang malaman ni Carding ang balita na nakipaghiwalay na si Lena sa kanyang kinakasama, ay nagpatay mali siya lamang ito. Masaya na siya sa piling ni Margie. Naging mabuti itong kinakasama sa kanya at ramdam niya ang sinserong pagmamahal nito sa mga anak niya. Isang araw, sinadya ni Lena ang asawa sa bukid. Doon ay kinausap niya ito at nagmakaawa na buuin nila ang kanilang pamilya. Lena, may kinakasama na ako kaya sana ay maging masaya ka na lang sa amin ng mga bata. Huwag kang mag-alala. Mabait si Margie at anak ang turing niya sa mga anak natin. Naiirit ang wika ni Carding. Pero Carding, ako pa rin ang asawa mo at tayo pa rin ang pamilya. Agad naman nasabad ni Lena. Di ba't binaliwala mo ang sinasabi mong pamilya nang sumama ka sa lalaki mo? Ngayong masaya na kami, isa kakababalik na parang walang nangyari. Agad na umiyak si Lena sa sinabi ni Carding. Alam niyang tama ito, pero sa kagustuhan niyang mabuo ang kanilang pamilya, ay lumuhod siya sa harap ni Carding at nagmakaawa. Please Carding, magbabago ako, tanggapin mo lang ulit ako. Ngunit matigas na umiling si Carding. Huli ka na Lena, masaya na ako sa piling ni Margie. Sa narinig ay umiyak ng umiyak si Lena. Medyo matagal siyang umiyak. Hindi matanggap na tuluyan na siyang nakalimutan ng asawa. Kung talagang ayaw mo nang makipagbalikan sa akin, bahala ka. Babawiin ko na lang ang mga anak ko sa'yo. Dadalin ko sa legal na paraan. Idedemanda ko kayo ng kinakasama mo. Tandaan mong kasal ka sa akin. Sabi pa nito, bago pinahid ang luha at bigong nilisan ng bukid. Wala naman talagang balak magdemanda si Lena. Sinabi niya lang yun sa asawa dahil nagbabaka sakali siya na babalikan siya nito. Labis namang nabahala si Carding sa banta ni Lena. Kaya't dali-dali siyang umuwi at sinabi sa kinakasama ang kanilang suliranin. Sa takot na makulong, pati na ang mabait na kinakasama. Agad siyang nagpasyang hiwalayan si Margie. Masakit man sa kanyang kalooban. Margie, patawad. Pero kailangan kong gawin to. Mahal kita at ayokong madamay ka sa problema namin ni Lena. Umiyak nang umiyak si Margie sa sinabi ni Carding. Hindi man niya matanggap ay alam naman niya na may punto ito. Bakit ganyan ang asawa mo? Ang tingin ba niya sa inyo ay laruan na matapos niyang pagsawaan ay iiwan lang? At babalikan pag gusto nang gamitin? Sambit ni Margie sa sama ng loob. Nakayuko lang naman si Carding at walang nasabi. Walang nagawa si Margie kundi mag-impake at magpasundo sa panganay na anak. Gusto sanang ihatid ni Carding ang kinakasama ngunit tumanggi ito. Pagdating ng anak ni Margie ay agad niyang ipinaliwanag ang sitwasyon. At nauunawaan naman ito. Malungkot na pumasok ng kanilang bahay si Carding nang makaalis sila Margie. Nang malaman ni Lena ang nangyari, ay mabilis itong bumalik sa dati nilang tirahan. Nagluto siya ng agahan ng kanyang pamilya. Nang magising ang mga anak, ay nagulat ang mga ito pero hindi na lang nagsalita. Mga anak, kumain na kayo. Nagluto na ako ng umagahan. Masayang wika niya pero hindi siya pinansin ng mga ito. Malungkot man, ay tanggap naman niya na dahil alam naman niyang may kasalanan siya. Simula nun ay bumawi nga si Lena sa kanyang pamilya. Ngunit hindi naman siya agad-agad napatawad ng mga ito. Sa pag-usad ng mga araw, ay unti-unti ring bumabalik na sa normal ang kanilang pagsasama. Ang huling balita niya ay nakapag-asawa na ang dati niyang kinakasama na si Gino at may anak na rin ito. Sa paglipas ng panahon, dalaga at binata na ang anak ni Lena at Carding.
Second year college na noon ang panganay at first year college na ang pangalawa. Ang dalawa naman ay high school pa lang. Sa pagtungtong ng anak sa kolehiyo, hindi maiwasang lumaki ang gastusin para sa pamilya. Kahit anong kayod at pagsisipag ni Carding sa bukid, ay hindi na talaga sumasapat ang kita para sa kanila. Carding, kailangan na ni Joanne ng pang-tuition. San tayo kukuha? Ano kaya kung isanla natin ang isang bahagi ng ating bukid? Suwestyon ni Lena sa asawa. Hindi naman kumibo si Carding dahil ayaw niya sanang isanla ang bukid sapagkat pamana pa ito ng kanyang mga magulang sa kanya. Sanla lang naman. Pag umani tayo ng maganda ay tutubusin natin agad. Wika nito, kaya't sa panghihikayat ni Lena, napilitan si Carding na isanla ang kalahating ektarya ng kabilang lupa. Ngunit nang sumunod na taniman, ay sinalanta ng malakas na bagyo ang mga pananim. Kaya't hindi nila natubos ang lupa. Lena, paano natin matutubos ang bukid natin ngayon? Wala tayong masyadong inani. Wika nito sa asawa. Kung gusto mo ay mag-a-abroad na lang ako. May lumapit sa aking recruiter kahapon. Tutulungan daw niya ako makapag-abroad. Sabi ko tatanungin muna kita. Wag Lena, makakaisip ako ng ibang paraan. Hindi mo na kailangang mag-abroad. Wika naman ni Carding. Pero Carding, ito lang ang alam kong paraan kung paano natin matutubos ang bukid. Isa pa, sa susunod ay mag-e-enroll na naman si Joanne. Kailangan ko rin talagang magtrabaho. Magtulungan tayo Carding para sa mga bata. 2 taon lang naman at babalik din agad ako. Pagkukumbinsi nito sa asawa. Noong una ay ayaw talagang pumayag ni Carding. Ngunit sa huli ay nakapag-isip-isip din ito at pinayagan din si Lena. Paglipas ng 6 na buwan ay nakalipad si Lena papuntang Saudi. Naging maayos ang trabaho niya doon at mabait ang kanyang mga amo. Hindi nagtagal ay unti-unting nakakapagpadala na si Lena. At si Carding naman ay naging maganda ang ani, kaya naging medyo maginhawa sila. Hanggang sa paglipas ng 8 buwan, ay tuluyan na nilang natubos ang kanilang lupa. Malapit nang matapos ang kontrata ni Lena nang makapagtapos ng pag-aaral ang kanilang panganay. Isa na itong teacher, hinihintay na lang nila na makapasa ng board exam. Samantala, magta-3rd year naman si Junjun. Dahil mababait ang naging amo, lingid kay Carding ay pumirma pa ulit ng 2 taong kontrata si Lena. Saka ko nalang sasabihin kay Carding, sambit nito sa sarili. Minsan, tumawag si Lena sa asawa. Doon niya nasabi sa asawa na nag-extend siya ng kontrata. Nagdamdam si Carding sa nalaman, ngunit wala na rin siyang nagawa. Pangako Carding, last na to. Isipin mo na lang na para sa mga anak mo to. Panghihikayat pa nito, kaya wala na namang nagawa si Carding. Lumipas ang mga araw, patuloy si Lena sa pagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi niya nakakalimutan na palaging tawagan ng mga anak at ang kanyang asawa. Samantala, nang isinama naman si Lena ng amo niya sa Lebanon para magbakasyon at dalawin ng mga kapatid, ay nakilala niya si Greg, ang driver ng kapatid ng kanyang amo. Si Greg ay isa ring Pilipino. Unang kita pa lang ng lalaki kay Lena, ay natipuhan niya na ito. Kaya naman hindi nag-aksaya ng oras si Greg at agad na pumorma kay Lena. Sa kabila nun ay pilit nitong iniiwasan ni Lena, ngunit sadyang makulit si Greg at lapit pa rin ng lapit sa kanya. Hindi nagtagal ay naging marupok si Lena at bumigay din sa mga pangungulit ni Greg. Hindi nito kinaya ang labis na pangungulila sa asawa, kaya naman naghanap na rin ng ligaya sa ibang lalaki. Isang araw, biglang lumapit sa kanya si Greg at agad siyang hinila sa kwarto na laan para sa mga katulong. Doon ay agad siyang sinunggaban ni Greg at ipinadama niya kay Lena ang matinding pangangailangan niya.
Dahil na rin sa kasabikan ay mabilis na natangay si Lena at nagpaubaya na lang kay Greg. Malaya nilang inilabas ang init ng kanilang katawan. Simula nun ay nagkaroon na ng lihim na relasyon ng dalawa. Hanggang sa umuwi na ang amo niya ay hindi na putol ang kanilang ugnayan. Walang palya ang pagkikita ng mga ito tuwing day off nila. Sa ikalawang pagkakataon ay muling nagkasala si Lena sa asawa. Sa Pilipinas ay nagdiriwang naman si Carding at ang kanyang mga anak dahil nakapasa sa board exam ang panganay niyang anak. Dahil sa tuwa ni Carding ay agad niyang tinawagan si Lena upang sabihin ng magandang balita. Day off naman ni Lena noon at magkasama sila ni Greg magdamag. Kaya nang tumunog ang phone ni Lena ay si Greg ang sumagot. "Hello? Sino to?" Wika ng lalaki. "Sino ka at bakit nasa iyo ang phone ng asawa ko?" Tanong ni Carding. "Sino ang kausap mo, Han?" Malambing na tanong naman ni Lena kay Greg, nakagigising lang. "Asawa mo daw," sagot naman ni Greg. Nang marinig ni Lena ang sinabi ni Greg, ay tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Agad nitong kinuha ang phone at tinapos ang tawag. Ni hindi nito kinausap si Carding. "Ano ka ba naman, Greg? Bakit mo sinagot?" Problemadong tanong nito sa lalaki. "Kagigising ko lang kasi. Hindi ko nakitang phone mo pala yung nadampot ko." Paliwanag naman ng lalaki. Maya-maya pa ay muling nagring ang phone ni Lena. Ngunit hindi niya pinansin dahil hindi niya alam kung paano kakausapin si Carding. Pero sadyang makulit si Carding. Hindi siya huminto na tawagan si Lena dahil gusto niya ng kasagutan ng mga oras na yon. Hindi nagtagal ay sinagot na rin ni Lena ang tawag. "Sino yung kasama mo, Lena?" Tanong ni Carding kay Lena. "Huwag kang magsinungaling. Gusto ko lang marinig mismo sa iyo ang katotohanan." Dagdag pa nito. "Carding, nauutal na sagot ni Lena. "Ano, Lena? Sumagot ka." Galit na sigaw ni Carding. Wala na ngang nagawa si Lena at nagtapat na ito. "Lena naman, ginawa mo na naman. Akala ko ba magbabago ka na at hindi mo na uulitin?" Hindi kumibo si Lena. Sa dami ng sinabi ni Carding, tahimik lang na nakikinig ang misis. "Umuwi ka na kung gusto mo ng buong pamilya." Wika ni Carding bago pinutol ang tawag. Hinintay ni Carding ang tawag ng asawa ngunit hindi ito nagparamdam. Hanggang sa umabot ng buwan ay wala pa ring tawag si Lena. Buo ang paniniwala ni Carding na si Greg ang pinili ng kanyang asawa. Lumipas ang mga araw ay wala nang naging balita si Carding kay Lena, kaya ay pinagtapat niya na ang katotohanan sa mga anak. Galit na galit si Joan at Junjun sa kanilang ina. "Itay, iniwan na naman po tayo ni Inay," wika ng dalaga. Unti-unting tumulo ang luha sa mga mata ni Carding. Hindi niya mapigilan ng umiyak dahil sa ginawa ng asawa. "Mga anak, pasensya na. Mahirap lang kasi ang tatay niyo kaya siguro madali lang sa nanay niyo na ipagpalit ako." At doon ay nag-iyakan lalo ang mga anak nang makitang bumigay ang katatagan ng kanilang ama. Sa paglipas ng araw, ay lalong naging malungkot si Carding. Hanggang pati ang mga pananim nito ay napabayaan na rin nito. Dahil doon, ay napilitan ng magkapatid na Joan at Junjun na pansamantalang asikasuhin ito. Dumaan sa matinding depresyon ng pobreng si Carding. Halos ayaw niya ng kumain at natuto pang uminom ng alak. Dahil sa hindi sanay, bumagsak ang katawan nito hanggang sa minsan ay nag-collapse na lang. Labis naman ang hinagpis ni Joan sa sinapit ng ama. Nai-confine sa ospital si Carding. Makalipas lang ang 3 araw, ay bumuti na rin ang kalagayan ni Carding kaya't inilabas na nila ito ng ospital. Ngunit patuloy ito sa pagmumukmok. Palagi itong nakatulala at puno ng lungkot ang mga mata. Laging nakatanaw sa malayo.
Hindi alam ng dalaga kung paano matutulungan ng ama sa kinahaharap na suliranin. Minsan ay nababahala na rin ito sa mga ikinikilos ng ama. Isang araw, nangyari na nga ang kinatatakutan nito. Pagbukas niya sa kwarto ng ama isang umaga upang yayain itong kumain, ay nakita niya ang ama na nakabulagta sa sahig at bumubula ang bibig. Sumigaw ng pagkalakas-lakas si Joanne. "Itay!" Wika nito, kaya agad namang napasugod sa kinaroroonan niya si Junjun. Agad nilang isinugod sa ospital si Carding sa tulong na rin ng kanilang mga kapitbahay. Naging kainip-inip ang paghihintay ni Joanne at Junjun sa ospital. Piping nagdadasal ang mga ito para sa kaligtasan ng kanilang ama. Maya-maya pa ay tila dininig naman ng Diyos ang kanilang panalangin. Nang lumabas ang doktor mula sa emergency room, ay ibinalita nito na ligtas na sa kapahamakan ng kanilang ama. Doon lang sila nakahinga ng maluwag. Kinabukasan, nang magising ang ama, agad itong kinausap ni Joanne. "Itay, bakit niyo po nagawa yun? Paano po kami ng mga kapatid ko kung may nangyaring masama sa inyo? Mas mahal niyo po ba si nanay kesa sa amin? 4 pa po kaming nagmamahal sa inyo na kailanman ay hindi kayo iiwan. Wala na nga po kaming nanay, pati po kayo mawawala pa sa amin." Agad na tumingin si Carding sa anak na dalaga. At doon ay nakita niya ang sobrang lungkot sa mga mata nito. Doon na-realize ni Carding ang kanyang ginawa. Naisip niya ang mga anak. "Patawad anak, nagkasala ako. Muntik ko na kayong iwan ng tuluyan. Kung nawala ako, mas masahol pa sana ang kasalanan ko sa inyo kaysa sa inyong ina. Pangako, simula ngayon ay magbabago na ako. Magsisimula tayong muli." Ilang araw ang lumipas, ay tuluyan ng bumuti ang kalagayan ni Carding, kaya pwede na siyang lumabas ng ospital. Matapos maisettle ni Joanne ang bill sa ospital, pabalik na sana siya sa kwarto ng ama nang makabunggo nito ang isang katawan na tila nagmamadali din. Pagtingin sa taong nakabungguan, nanlaki ang kanyang mata nang makita si Margie na nagmamadali din ng mga sandaling yun. "Tita Margie, anong ginagawa mo dito sa ospital?" tanong ni Joanne. "Manganganak kasi ang anak ko. Ikaw, bakit ka andito?" tanong naman ni Margie, kaya ikinuwento niya ang nangyari kay Carding. Hindi makapaniwala si Margie sa ginawa ni Carding. Maya-maya pa, ay pilit isinama ni Joanne si Margie sa kwarto ng ama. Bagamat may pag-aalinlangan si Margie na makita ang dating kinakasama, pagdating sa kwarto ay nagkailangan pa ang dalawa. Sandaling iniwan ni Joanne ang dalawa. Ikinuwento ni Carding ang dahilan ng pagkaka-ospital nito, na agad ikinalungkot naman ni Margie. Nalaman din nito na hindi na nag-asawa pa si Margie mula nang maghiwalay sila. Nagpasya na lang itong lumayo upang makalimot. Pagkatapos ng kwentuhan ay lumabas na ng ospital si Carding. Pero bago yon, kinuha nito ang number ni Margie at nangakong tatawagan ang dating kinakasama na siya namang hinintay ng babae. Lumipas ang mga araw, naging mabilis ang paggaling ni Carding. Bumawi ito ng lakas at nag-umpisa na uling lumusong sa bukid na lubos namang ikinatuwa ng mga anak. Isang araw, sinurpresa ni Carding ang mga anak. Kasama niyang umuwi si Margie isang hapon galing sa bukid. At doon, hiningi niya ang basbas ng mga bata upang magsama na ulit sila. Hindi naman siya binigo ng mga anak dahil alam ng mga ito na nagmamahalan ng dalawa. Isa pa ay naging mabuting madrasta naman noon si Margie sa kanila. Deserve ng kanilang ama ang lumigaya. Mula noon, nagsama ang dalawa at masayang namuhay ng simple at mapayapa kapiling ang mga anak ni Carding.